May mga araw talaga na kahit may mga tao sa paligid natin, pakiramdam natin parang nag-iisa pa rin tayo. Tahimik ang paligid, pero parang mas tahimik ang puso. Tila ba walang nakakarinig, pero kapatid, hindi ka nakakalimutan. Hindi ka nag-iisa. Sabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang may bagbag na diwa. Sa gitna ng katahimikan, may tinig na dumarating, hindi sigaw, kundi bulong ng pag-ibig ng Diyos. At ngayong umaga gusto kang yakapin ng presensya niya. Nais niyang marinig mo ito. Kaya huminga ka ng malalim, buksan mo ang puso mo. Dahil sa susunod na sandali, mararamdaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sa simula pa lang ng araw na to, gusto kong ipaalala sa iyo na may dahilan kung bakit ka nagising. Hindi aksidente ang bawat paghinga mo. Ang bawat umaga ay paalala ng Diyos na may bago siyang gagawin sa buhay mo. Kaya ngayong sandaling ito, ihandog natin sa Kanya ang puso natin, buo man o durog, tahimik man o gulo-gulo. Alam mo kapatid, sa bawat panalangin na binibigkas mo, may Diyos na nakikinig. Hindi siya malayo, hindi siya tahimik, hindi siya bulag sa pinagdaraanan mo. Ang sabi sa Jeremias 29:12, kung tatawag kayo sa akin, lalapit kayo at mananalangin sa akin at diringgin ko kayo. Ganyan ang Diyos na sinasamba natin, tapat, buhay at laging handang sumagot. Ngayong umaga, hayaan mong ang presensya niya ang pumuno sa lahat ng kulang. Baka hindi mo ramdam, pero naroroon siya sa bawat patak ng luha, sa bawat buntong hininga, sa bawat tanong sa puso mo. At ngayong oras na ito, gusto kitang anyayahan. Ipikit mo ang iyong mga mata, ibuka mo ang puso mo. Dahil sa susunod na salita, tayo'y lalapit sa presensya ng Diyos sa isang taimtim at makapangyarihang panalangin. Isulat mo sa comments, Panginoon, kausapin mo po ako ngayong umaga. Mag-subscribe ka na rin para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos sa panalangin. Tahimik ka muna. Huminga ng malalim. Isara mo ang iyong mga mata, hindi upang mawala sa mundo, kundi para mas madama ang mundo ng presensya ng Diyos. Ang mundong hindi mo nakikita pero tunay. Ang mundong may liwanag kahit sa oras na madilim ang damdamin mo. Ngayong umagang ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mapagkalinga. Hindi dahil kami malakas, kundi dahil ikaw ang aming kalakasan. Hindi dahil alam namin ang lahat, kundi dahil ikaw ang aming gabay. Salamat Panginoon na bago pa man namin mabigkas ang mga salitang ito, alam mo na ang nilalaman ng aming puso. Alam mo ang mga tanong na hindi namin masabi. Alam mo ang mga luha na hindi tumulo, pero masakit. Alam mo ang bigat na kinikimkim sa katahimikan. At higit sa lahat, alam mong minsan nahihirapan kaming aminin kami nag-iisa. Pero ngayong oras na ito kami nagtatapat. Kailangan ka namin, Panginoon. Sa gitna ng katahimikan ng puso namin, pakiusap, magsalita ka. Sa gitna ng kalituhan, ipakita mo ang daan. Sa gitna ng pagod at pagkabalisa, iparamdam mo ang iyong kapayapaan. Hinihiling namin, Panginoon, yakapin mo kami sa paraang tanging ikaw lang ang makakagawa. Yung yakap na hindi lang galing sa panlabas, kundi mula sa kalaliman ng Espiritu. Ang yakap ng Diyos na nagsasabing, Anak, kasama mo ako. Sabi mo sa iyong salita, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Oo, Panginoon, madalas wasak kami. Hindi lang sa labas, kundi sa loob, sa puso, sa isipan, sa damdamin. Pero sa bawat putol, ikaw ang tagapagdugtong. Sa bawat basag, ikaw ang tagapagbuo. At sa bawat tanong, ikaw ang sagot. Sa araw na ito, pinipili naming maniwala. Kahit hindi namin nararamdaman, ikaw ay nandito. Kahit tila walang sagot, may ginagawa ka. Kahit tila walang pagbabago, may inihahanda kang bago. Hindi namin kailangang makita ang buong larawan dahil ikaw ang dakilang pintor ng aming mga araw. Panginoon, linisin mo ang puso namin mula sa mga takot na bumabalot sa amin.
Yung takot na maiwan, takot na mabigo, takot na hindi marinig ang tinig mo. Palitan mo ito ng pananampalataya, pananampalatayang buhay, pananampalatayang matatag, pananampalatayang umaasa sa mga bagay na hindi nakikita. Turuan mo kami maghintay, Panginoon. Hindi sa paghihintay na walang laman, kundi sa paghihintay na may pag-asa. Gaya ng magsasakang nagtatanim, alam niyang may ani sa tamang panahon. Gusto naming maging ganoon, Panginoon. Ang mga panalangin naming itinatanim ngayon, aming aaniin sa panahon mong itinakda. At habang naghihintay kami, palalimin mo ang aming ugat sa iyong presensya. Palalimin mo ang aming ugnayan sa iyo, hindi lang sa oras ng pangangailangan, kundi sa bawat araw. Sa mga oras na matahimik ang paligid, ituro mo sa amin pakinggan ang iyong bulong. Sa mga araw na tila walang kakaiba, ipakita mo sa amin ang kababalaghan ng iyong kabutihan. Panginoon, sa bawat hakbang namin ngayong araw, ikaw ang maging liwanag. Sa bawat desisyon, ikaw ang direksyon. Sa bawat paghinga, ikaw ang dahilan. At sa bawat sulok ng puso namin, ikaw ang nananahan. Dalangin namin hindi lang para sa amin. Dalangin namin para sa aming pamilya, naway madama rin nila ang iyong presensya. Dalangin namin para sa mga mahal namin sa buhay na nawawala ang direksyon. Naway makabalik sila sa iyong liwanag. Dalangin namin para sa mga kapatid naming nawalan ng pag-asa. Gamitin mo ang video na ito upang maging tulay ng kaginhawaan, ng paggaling, ng bagong simula. At Panginoon, ngayon bilang iyong mga anak, buong puso naming sinasabi, salamat. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Salamat dahil kahit kami lumilihis, patuloy mong binubuksan ang iyong mga bisig. Salamat dahil kahit kami nanghihina, ikaw ang aming sandigan. Salamat sa panibagong umaga, sa panibagong pag-asa, sa panibagong pagkakataon. Panginoon, maraming salamat. Sa umagang ito, itinatangi ka namin. Ikaw ang aming Diyos, ang aming Ama, ang aming tagapagligtas. At sa iyo namin, iniaalay ang bawat segundo ng araw na ito. Ika'y karapat-dapat sa lahat ng papuri. Ngayon, habang nananahimik ka pa, habang sarado ang iyong mga mata, damin mo ang hangin, ang tibok ng puso mo, ang bigat na gumagaan. Iyan ang presensya ng Diyos. Iyan ang sagot sa panalangin mong, Panginoon, iparamdam mo po na hindi ako nag-iisa. At habang dahan-dahan mong ibinubukas ang iyong mga mata, alam mong may bagong liwanag, may bagong direksyon, may bagong araw. Hindi mo kailangang magmadali. Isa lang ang kailangan, manatili sa presensya ng Diyos. Doon mo maririnig ang sagot. Doon mo mararamdaman ang yakap. Doon mo mararanasan na kahit anong mangyari, hindi ka kailanman nag-iisa. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa panalangin na ito, isulat mo sa comments, "Kasama kita, Panginoon." Maaari ka ring magdagdag ng sarili mong panalangin. Ipagdasal natin ito bilang isang komunidad at huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw mong maranasan ang pag-asa at kapangyarihan ng Diyos sa panalangin sa umaga. Ngayon na naramdaman mo ang presensya ng Diyos, gusto kitang dalhin sa isang kwento sa Biblia na napakalapit sa puso ng bawat taong dumaan sa matinding pagod. Sa tanong na, "Nasaan ka, Panginoon?" Ang kwento ni Elias. Isa siyang lingkod ng Diyos, propeta na ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang paraan. Pero gaya mo, gaya ko, napagod din siya, naubos. At dumating siya sa punto na kahit siya isang propeta ng Diyos ay umupo sa ilalim ng punong kahoy at nagsabing, "Tama na, Panginoon, kunin mo na ako." Isipin mo yon. Isang lalaking ginamit ng Diyos upang maghimala, tumawag ng apoy mula sa langit at harapin ang hari, pero dumating sa punto ng pagsuko, ang bigat ng emosyon. Hindi lang pisikal na pagod, kundi pagod sa loob. Yung uri ng pagod na hindi kayang resolbahin ng tulog o pahinga. Yung uri ng tanong na lumalalim kapag tahimik na ang lahat. Bakit pa ako lalaban kung ako na lang ang natitira? Walang kasama, walang sumusuporta, walang nakakaintindi.
Pero sa gitna ng lahat ng ito, may ginawa ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Lumapit siya, hindi sa paraan na inaasahan, hindi sa lindol, hindi sa apoy, hindi sa malakas na hangin, kundi sa banayad na tinig, isang bulong, isang tahimik na haplos sa kaluluwa. Kasi alam ng Diyos kung anong klasing presensya ang kailangan natin sa bawat panahon ng buhay natin. Alam niya kung kailan kakailanganin natin ang kapayapaan, hindi ang kaguluhan. Alam niya kung kailan dapat may bulong, hindi sigaw. At sa bulong na yon, tinanong niya si Elias, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba't napakalalim? Isang tanong na hindi nangangailangan ng eksplanasyon kundi ng katapatan. Para bang sinasabi ng Diyos, anak, alam ko ang dinadala mo. Alam ko kung bakit ka nagtatago. Alam ko ang bigat sa puso mo. Pero gusto kong marinig ito mula sa iyo. Gusto kong ilabas mo dahil kapag inilabas mo, pwede ko nang palitan. At marahil, ikaw din ngayon ay tinatanong ng Panginoon, anak, ano ang ginagawa mo riyan sa lungkot, sa pangungulila, sa pag-aalala, sa pagdududa? At tulad ni Elias, baka sinasabi mo rin, ako na lang Panginoon, ako na lang ang natitira, wala na akong kasama. Pero heto ang mabuting balita, hindi totoo na mag-isa ka. May inilaan ng Diyos. May 7,000 pa na hindi lumuhod sa Diyos-Diyosan. May mga taong inilaan ng Diyos na susuporta sa iyo, magpapalakas sa iyo, at magpapaalala sa iyo ng tunay mong misyon. Makinig ka, kaibigan. Hindi pa tapos ang kwento mo. Akala mo ba tapos na? Akala mo ba ito na ang dulo? Hindi. Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. At tulad ng ginawa niya kay Elias, bibigyan ka rin niya ng bagong direksyon. Pagkatapos ng panalangin, may utos. Pagkatapos ng presensya, may misyon. Hindi ka pinupuno ng Diyos para manatiling puno. Pinupuno ka niya para dumaloy, para umagos, para magbigay, para magpatuloy. Kaya't kung ikaw ngayon ay nasa yugto ng tanong, nasa yugto ng pagod, nasa yugto ng katahimikan, ito ang pakiusap ng Diyos. Makinig ka, dahil sa katahimikan, naroon ang kanyang tinig. Sa simpleng araw na ito, maaari mong marinig ang pinaka-importanting mensahe ng buhay mo. Isang paanyaya, isang bulong na nagsasabing, anak, kasama mo ako. Hindi kita iniwan, hindi mo lang ako naririnig kasi masyado kang natakot. Pero ngayon, tahimik ka na. Kaya makinig ka. At habang naririnig mo ito, baka may luha ng tumutulo. Baka biglang gumaan ang loob mo. Baka may parte sa puso mong muling nabuhay. Alam mo kung bakit? Dahil ang Diyos ay gumagalaw sa mga sandaling di inaasahan, hindi palaging sa palakpakan, minsan sa pagluha, minsan sa paghinga, minsan sa isang tahimik na panalangin, minsan sa ganitong video na akala mo simpleng content lang, pero ito pala ang sagot sa dasal mong, Panginoon, iparamdam mo na hindi ako nag-iisa. Ngayon, isipin mo ito, kung ang Diyos ay kayang magsalita sa isang propetang nagtago, kayang magsalita sa iyo ngayon, walang hadlang, walang distansya, walang kasalanang hindi pwedeng patawarin, walang sugat na hindi pwedeng gamutin, walang tanong na hindi niya kayang sagutin. At kahit ang sagot ay hindi laging malinaw, ang presensya niya ang magpapalakas sa iyo para maghintay. Gusto kong tanungin ka ngayon, kailan ang huling pagkakataon na naramdaman mong may bulong ang Diyos sa puso mo? At kung ngayon mo lang ulit naramdaman, alam mong ito na yun. Huwag mo nang hayaang mawala ang presensyang ito. Yakapin mo, pakinggan mo. Isulat mo sa puso mo ang sinabi niya, hindi ka nag-iisa, ako ay kasama mo. Ngayon, habang hindi pa tayo natatapos, gusto kong imbitahan kang magbahagi. Sa comment section, isulat mo ang salitang, Panginoon, salamat at hindi mo ako iniwan. At kung may pangalan kang nais isama sa panalangin, mahal sa buhay, kaibigan, anak o ikaw mismo, ilagay mo rin. Pagdarasal natin yan kasama ng buong komunidad na ito. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe para araw-araw mapuno ka ng salita at presensya ng Diyos. Dahil minsan, isang simpleng video ang ginagamit niya para ipaalala, anak, kasama mo ako.
Sa mga sandaling katulad nito, kung kailan ang puso mo ay tahimik na nakikinig, saka dumadaloy ang tunay na tinig ng Diyos. Hindi ito dumadaan sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng loob, isang paalala na sa gitna ng araw na tila ordinaryo, may mga bagay na hindi natin nakikita pero siguradong kumikilos. Ang presensya ng Diyos, ang pagkilos ng Espiritu Santo, ang paggabay ng Ama sa bawat galaw ng ating buhay. Ngayon gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ka lamang tinawag para maramdaman na hindi ka nag-iisa. Tinawag ka rin upang lumakad sa layunin na itinakda ng Diyos para sa iyo. Dahil ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ginhawa, ito rin ay nagtutulak. Hindi lang ito pagyakap, ito rin ay pagtulak patungo sa bagong direksyon, bagong hakbang, bagong panibagong pagsunod. Alam mo ba, minsan, hindi naman talaga tayo takot na walang kasama. Ang tunay na kinatatakutan natin ay baka magkamali tayo sa susunod na hakbang. Baka wala tayong marating, baka wala talagang nangyayari. Pero ngayong oras na ito, nais ng Diyos na itanim sa puso mo ang malinaw na paalala. Anak, kapag ako ang kasama mo, hindi ka kailanman maliligaw. Ang pangako ng Diyos ay laging may kasamang direksyon. Kapag sinabi niyang, ako'y sasa iyo, ibig sabihin noon ay, sasamahan kita sa desisyon, sasamahan kita sa paghihintay, sasamahan kita sa pagpapatawad, sasamahan kita sa pagbitaw, sasamahan kita sa bagong simula. Tingnan mo si Elias. Akala niya tapos na, akala niya wala na. Pero ang Diyos ay hindi natatapos kung kailan tayo sumusuko. Tinuruan siya ng Diyos na bumangon muli, na kahit may takot, kahit may pagdududa, kahit may bigat, pwedeng magpatuloy dahil hindi siya mag-isa. At ganun din ikaw, hindi ka kailangang perpekto para lumakad sa direksyon ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay puso na handang sumunod kahit hindi pa nakikita ang buong daan. Ngayon baka tinatanong mo, paano ko malalaman kung ito ang tamang direksyon? Kapatid, hindi mo kailangang malaman lahat. Minsan, isang hakbang lang ang ipinapakita ng Diyos, isang desisyon lang muna, isang panalangin lang, isang pag-oo lang sa tawag niya. At habang sumusunod ka, sa Kanya ipinapakita ang susunod. Hindi niya ibinubuhos ang lahat ng impormasyon agad kasi gusto niyang matutunan mong magtiwala. At sa pagtitiwalang iyon, may kagalingan, may kapayapaan, may lakas. Kasi habang sumusunod ka, mararanasan mong hindi mo kailangan ng sagot sa lahat ng tanong, basta't kasama mo ang Diyos sa bawat tanong na iyon. Minsan, ang direksyon ng Diyos ay hindi madali, pero laging may biyaya, laging may panibagong lakas, laging may palatandaan na nagsasabing, "Oh, anak, tama ang tinatahak mo." Tulad ng apoy sa gabi na gumabay sa Israel, tulad ng ulap sa umaga, ganun gumagalaw ang Diyos sa mga taong nakikinig sa Kanya. Kaya huwag mong hayaang ang takot ang pumigil sa iyo. Huwag mong hayaang ang tanong ay manahimik sa iyo. Hayaan mong ang presensya ng Diyos ang magsabi kung kailan ka aabante, kung kailan ka titigil, kung kailan ka maghihintay. Kausapin mo siya gaya ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan. Sabihin mo sa kanya ang takot mo. Sabihin mo ang mga plano mong hindi mo alam kung matutuloy. Sabihin mo kung gaano mo gusto ng direksyon at maniwala ka, sasagot siya. Minsan sa katahimikan. Minsan sa isang taong magsasalita sa buhay mo. Minsan sa isang salita lang na babasahin mo. Minsan sa mismong video na ito, pero darating siya. At kapag dumating siya, magbabago ang lahat. Sa bawat umagang tulad nito, tandaan mo, may bagong panimula, may bagong direksyon, may bagong pangako. At ang Diyos na kasama mo kahapon ay siya ring Diyos na maglalakad sa iyo ngayon. Kaya huwag kang matakot, huwag kang susuko, huwag kang lalayo, kasi ang Panginoon ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Ngayon, habang tahimik kang nakikinig, gusto kong tanungin ka, ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon? Anong bahagi ng buhay mo ang kailangan mong bitawan para makapagsimula ka ulit? Anong hakbang ang kailangan mong gawin kahit hindi mo pa nakikita ang buong plano? Isulat mo sa comments, Panginoon, gabayan mo ang bawat hakbang ko.
Kung may personal kang panalangin, ilagay mo rin. Sama-sama nating ipagdasal. At para araw-araw kang makasabay sa panalangin sa umaga, mag-subscribe ka na ngayon at samahan mo kaming maranasan ang presensya at direksyon ng Diyos araw-araw. Kaya ngayon, sa katahimikan ng puso mo, sa gitna ng pag-iisip kung tama ba ang ginagawa mo, nais kong ipaalala sa iyo, hindi ka kailanman tinawag para maglakad mag-isa. May layunin ang bawat hakbang, may direksyon ang bawat paghihintay, may Diyos na sumasama sa bawat desisyon mong may pananampalataya. Alam kong minsan mahirap, alam kong minsan nakakalito, pero kapag natutunan mong magtiwala, doon mo mararanasan ang hindi mo pa kailanman naranasan. Ang kapayapaan na hindi mo maipapaliwanag, ang lakas na hindi mo inaasahan, at ang milagro sa mga oras na akala mo'y walang nangyayari. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang walang gumagalaw, parang lahat ay nananatiling pareho. Pero ang hindi natin alam, sa ilalim ng lupa, sa kailaliman ng puso natin, may mga binhi na unti-unting sumisibol. May mga plano ng Diyos na unti-unting nahuhubog. Hindi mo lang agad nakikita, pero tiyak may ginagawa siya. Ang tahimik na panahon ay hindi panahon ng kawalan, kundi ito ay panahon ng paghahanda. Tulad ng isang magsasaka na nagtanim ng binhi, hindi siya nag-aalala tuwing hindi niya ito nakikita. Alam niyang may tamang oras para sumibol, at ganun din ang Diyos sa buhay mo. Kapag sinabi ng Panginoon na may plano siya, hindi siya nagbibiro. Kapag sinabi niyang hindi mo kailangang matakot, ibig sabihin tutulungan ka niya harapin ang lahat. Kapag sinabi niyang may direksyon ang buhay mo, kahit hindi mo ito makita ngayon, darating ang araw at sasabihin mong, Panginoon, salamat. Ngayon ko naintindihan. Pero sa ngayon, kahit hindi mo pa makita, kahit hindi mo pa maintindihan, kahit masakit pa, pwede ka nang magsabi ng, Panginoon, naniniwala ako. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nararamdaman. Ito ay pagtitiwala sa karakter ng Diyos kahit wala pang nakikitang ebidensya. Tingnan mo si Abraham. Tinawag siyang iwan ng kanyang bayan, pamilya at pumunta sa lugar na hindi pa niya kilala. Walang mapa, walang GPS, walang garantiya, pero may pangako. At dahil naniwala siya, lumakad siya. At sa bawat hakbang niya, sumama ang Diyos. Hindi naging madali ang landas, pero naging totoo ang pangako. At ngayon, daan-daang taon na ang lumipas, ang kwento ni Abraham ay patunay. Ang Diyos ay tumutupad ng kanyang salita. Ang susi, sumunod siya kahit hindi niya alam ang lahat. At ganun ka rin tinatawag ng Diyos ngayon, hindi para malaman ang lahat, kundi para magtiwala at sumunod. Kapatid, baka ikaw din ay nasa gitna ng hindi ko alam kung anong susunod. At ayos lang yan, kasi sa punto ng hindi ko alam, doon dumadating ang alam ng Diyos. At kapag alam ng Diyos ang ginagawa niya, kahit hindi mo maintindihan, kaya mong magpahinga, kaya mong maghintay, kaya mong ngumiti kahit may luha, kaya mong lumakad kahit may takot. Dahil alam mong hindi ka nag-iisa, kaya't sa araw na ito, sa panalangin mo, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero naniniwala akong ikaw ay kasama ko. At kapag sinabi mong kasama mo siya, huwag mong limitahan ang kilos niya, huwag mong sabihing hanggang dito lang ang Diyos. Dahil kayang-kaya niya ang imposible, kayang-kaya niyang baguhin ang takbo ng buhay mo sa isang iglap. Kayang-kaya niyang buksan ang mga pintuan na walang tao ang makakapagsara. Kayang-kaya niyang ipagtagpo ka sa tamang tao, sa tamang oras, sa tamang lugar. Hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang madaliin, kailangan mo lang maniwala. At habang naniniwala ka, habang naglalakad ka sa liwanag ng kanyang presensya, habang pinipili mong itiwala sa kanya ang bawat hakbang, makikita mo, unti-unting umaayon ang lahat. Unti-unting gumagaan ang loob mo. Unti-unting lumilinaw ang dati malabo. At kahit hindi mo masabi kung kailan, basta't alam mong may ginagawa ang Diyos. At sa araw-araw mong pakikinig sa tinig niya, nararamdaman mong may tinatanim siya sa puso mo. Pag-asa, panibagong pag-asa.
Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Kanya. Baka ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay tumahimik at pakinggan ulit ang bulong ng Diyos. Anak, kasama mo ako. Hindi ito boses ng parusa, hindi ito boses ng kahihiyan. Ito ay boses ng Ama na may layunin sa anak niyang nalilito, napapagod, pero hindi sumusuko. Kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos ngayon, gusto kitang imbitahan na magkomento. Isulat mo ang mga salitang, Panginoon, tinatanggap ko ang direksyon mo. At kung may tao kang gustong ipanalangin, ilagay mo rin ang pangalan nila. Sama-sama nating ipapanalangin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon dahil bawat araw gusto naming samahan ka para sa mga panalangin ng umaga, para sa gabay ng Diyos, at para sa paalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Sa lahat ng mga hakbang ng pananampalataya na ginawa mo, tandaan mo ito, may bunga ang bawat pagtitiwala. Bawat panalangin na akala mong walang nakarinig, bawat luhang akala mong walang silbi, bawat hakbang na akala mong walang direksyon, lahat ng iyon ay pinulot ng Diyos. Lahat ng iyon ay ginamit niya upang hubugin ang puso mo. At ngayon, narito ka, buo ka pa rin, tumitibok pa rin ang puso mo at hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon dahil ito na ang oras ng pagbabalik. Ito na ang oras ng pagbangon. Ito na ang oras ng pagharap sa bagong araw, na ang puso mo ay buo at ang pananampalataya mo ay buhay. May dahilan kung bakit hindi bumigay ang loob mo, kahit ilang ulit mong gustong sumuko. May dahilan kung bakit may parte ng puso mong patuloy na umaasa. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay hindi hinahayaan na ikaw ay manatiling nakatigil. Ginigising niya ang panibagong alab. Binubuhay niya ang pananampalataya mong minsan mong iniwan. Ginagalaw niya ang panloob mong mundo para hindi ka manatili sa dilim, kundi lumakad ka sa liwanag. Minsan, ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng alam, kundi sa kakayahang manahimik at makinig. Sa kakayahang huminto, lumuhod, at sabihin sa Diyos, Panginoon, Ikaw ang kailangan ko, Ikaw ang direksyon ko. At marahil, ito ang isa sa mga pinakamatitibay mong sandali. Hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil pinili mong manalig kahit mahirap. At yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi galing, hindi perpektong kilos, kundi puso na marunong lumapit, pusong marunong magsuko, pusong marunong magmahal kahit nasaktan. At ngayon, habang papatapos ang mensaheng ito, gusto kong isara ito hindi sa isang pag-alis, kundi sa isang bagong panimula. Dahil hindi dito nagtatapos ang presensya ng Diyos, hindi dito natatapos ang direksyon niya. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. At sa susunod mong hakbang, bukas man iyan o sa susunod na linggo, makikita mong ang Diyos ay naghanda ng mas malaki kaysa sa nawala. Mas maganda kaysa sa nasaktan, mas matatag kaysa sa pinanghinaan mo ng loob. Kaya ngayon, huwag mo munang iwan ang presensya niya. Damhin mo pa, huminga ka ng malalim, ibulong mo sa puso mo, Panginoon, salamat sa presensya mo, salamat sa panibagong simula, salamat sa direksyon, at hayaang ang katahimikan ay punuin ng kanyang tinig. Hindi mo kailangan ang lahat ng sagot. Ang kailangan mo ay makasama siya sa bawat tanong. Kung may naramdaman kang paggalaw sa puso mo ngayon, gusto kitang hikayatin na huwag mo tong palampasin. Ito ang araw ng pagtanggap, ang araw ng pagbabalik, ang araw ng muling paninindigan sa presensya ng Diyos. Kaya isulat mo sa comment section, Salamat Panginoon sa bagong simula. Kung may tao kang nais ipanalangin, pangalan lang nila ang ilagay mo. Sabay-sabay nating idulog yan sa panalangin. At kung naramdaman mong totoo ang tinig ng Diyos sa video na ito, huwag mong hayaang huminto dito. Mag-subscribe ka ngayon para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos sa panalangin sa umaga. At bago ka umalis, may video diyan sa screen na susunod mong panoorin. Isang mensahe na magpapatuloy sa pahayag ng Diyos para sa buhay mo. Dahil dito sa channel na ito, araw-araw mong mararamdaman, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nagsasalita
At ang direksyon niya ay palaging para sa ikabubuti mo.